Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. So ito na ang ating pag-usap-usapan ngayon na hindi pa rin natatapos itong, ay nako, istorya tungkol kay Vice Tanda. Ay, hindi ba? Vice Ganda. Iba din ha. I don't know kung totoo ba itong merong mga maaanghang na salita ang binitawan ni Bibi Gandang Hari. Ito yung kapatid ni Santo Robin Padilla na noon ay si Rostong Padilla na ngayon ay si Bibi Gandang Hari. If you still remember, nagpunta sila sa The Hague tapos nagsalita din itong si Bibi Gandang Hari sa harapan ng maraming OFW na nakikipansimpatya kay Tatay Digong. So it means itong si Bibi Gandang Hari ay isa ba ding pro Duterte? Ay nako. Kaya hindi nakaligtas ng publiko di umano'y itong matalinghaga, hindi naman matalinghaga kundi maanghang na banat ni Bibi Gandang Hari laban kay Vice Ganda. Hala ka, ano kaya itong maanghang na banat ni Bibi Gandang Hari? Sa iyong palagay, sino ang mas maganda? Sino ang mas fresh? Si Bibi Gandang Hari or si Vice Ganda? Sino ang mas matalino? Si Bibi Gandang Hari or si Vice Ganda? Well, si Vice Ganda, I don't know kung nakatapos to ng kolehiyo, pero witty naman si Vice Ganda, no? Madali siyang makasagot, mag-isip ng mga ideas na sabihin. Si Bibi Gandang Hari, preserve, conservative, tapos summa cum laude, at nakapagtapos ng ng kolehiyo sa labas ng bansa. Well, taas level ang mautak, 'di ba? Preserve, conserve, pero mautak, 'di ba? So ito kabibig ha. Sabi dito ha, nabasa ko lang ito ha. Bibi Gandang Hari may maanghang na banat kay Vice Ganda. Hindi na naitago ng dating action star na si Bibi Gandang Hari ang kanyang sama ng loob kay Vice Ganda. Wala. Hindi nakapagpigil si Bibi Gandang Hari. Hindi niya na kaya ba yung pag-aalipusta ni Vice Ganda, yung pang mamaliit ni Vice Ganda sa mga tao, na parang si Vice Ganda pinanganak na mayaman, na parang si Vice Ganda pinanganak na perfect, na walang kapintas-pintas ang pagmumukha at ang buhay. Yan pa ang banghirit ng mga netizen. Ano ka, Vice? Perfect? Ito na. Sa kanyang live stream, binatikos ni Bibi si Vice dahil sa mga sinasabi noon ng komedyante laban sa kanya. Oh, meron na palang feud itong si Bibi Gandang Hari at si Vice Ganda. Ito, matatandaan na isang dekada na ang nakaraan ay inukray ni Vice ang desisyon ni Bibi na pumasok bilang model sa Amerika. Ito talaga si Vice Ganda, no? Kung feeling niya ba threat sa kanya, ay talagang ukrayin ka talaga niya. And I'm sure marami namang mga artista dyan nakaramdam din na parang iba din ang attitude ni Vice Ganda. Sabi ng iba, kasi gusto ni Vice Ganda, siya lang ang nag-iisang angkabonggabo star. Siya lang ang nag-iisa at walang kapalit. Eh, yung ibang mga superstar nga na mayapa na, yung ibang mga stars nga ay hindi na masyadong active sa pelikula kasi alam nila na darating ang panahon na namamayagpag ang pangalan niya, may panahon din na hindi na at tumatanda na rin si Vice Ganda. Ito sabi ni nag-modeling, sabi ni Vice nag-modeling school sa New York yata. Bakit magmo-model Ngayon siya magmo-modeling na sa 40s. Di ba medyo may edad na? Grabe naman si Vice, makapanglait ito eh. Hindi naman ibig sabihin, Vice, na ang modeling will stop at the age of 40. You don't know that's the peak of your career at the age of 40. Ayon kay Bibi ay matagal niyang kinimkim ang sama ng loob kay Vice. Bilang tugon ay sinabi ni Bibi na walang karapatan si Vice na tawagin ang sarili niyang ganda. Uy, grabe ka naman, Bibi. Iba ang patama ni Bibi. Vice, wala kang karapatang sabihin, ganda ka. Any term ng ganda shouldn't be related to him. Kasi walang maganda sa kanya. Hindi ako nangungutya, but really, based sa mga napapanood ko at nakikita ko, minus the wig, honestly, maganda yung wig.
walang maganda. Maganda yung wig, walang maganda. So hindi siya Vice Ganda. From now on, we should call this person Vice Tanda. Siya si Vice Tanda. Grabe. Vice Tanda, sumatanda. Uy, grabe naman to si Bibi Gandang Hari. Di ba? Vice Tanda. Sinabi pa ni Bibi na walang karapatan si Vice na questionin ang desisyon niyang maging babae. Ayaw mong tanggapin ang pagkababae ko o questionin mo, wala ka naman palang sense. Maswerte ka at sumikat ka dahil bobita ka. Yun lang masasabi ko sa'yo. Oh, bobita daw si Vice. Meaning, boba? Halak ka. Anong ibig mong sabihin na ang pagiging babae ay sinasarili? Parang, parang ikaw. Pagdating mo sa kwarto ay nakabra ka ganun. Impokrita, hala. Ayaw mong tanggapin ang pagkababae ko. O questionin mo, wala ka naman palang sense. Maswerte ka at sumikat ka. At dahil bobita ka, yun lang masabi ko sa'yo. Dagdag pa ni Bibi Gandang Hari, anong ibig mong sabihin na ang pagiging babae ay sinasarili? Parang ikaw, pagdating mo sa kwarto nakabra, yun, gawin yung ipokrita. Malaking bangaw ang sabi ni Bibi Gandang Hari laban kay Vice Ganda. Naku po. Sabi dito ng isang netizen, Vice is the ultimate proof why it's hard for some people to respect the LGBTQIA+. Because when a few are given even a little bit of power, they start to feel superior and act as if they have the right to mock or look down on others. Reason respect still far from reach. Hala, from Paul Moyon. Mas bobita yung taong nagpatanggal ng ari para lang magpakatawang babae, sabi ni John Anthony Ricaplaza. In terms of popularity, mas malayo ang narating ni Bibi Gandang Hari dati. Alam nyo yan, kung nalaos siya, lalo na antik balang bakla in the future. Tama naman si Bibi itong si Visceral. Dami ng retoke. Wala pa rin iginanda. Tapos nakalbo pa. Tingnan mo naman si Bibi. Mapalalaki, pababae, may ganda talaga. Yes, tama si Bibi Gandang Hari. Vice Tanda. Hindi siya Vice Ganda. Correct. Sumikat si Vice sa pagmamock na sa ibang tao. Yumaman and other expense. Ewan ba bakit biling-bili na mga cheap na Pinoy ang baklang yan? Napaka-indecent pretending decent. Pero lilipas din kasikatan at kinangyan. Lahat may katapusan. Yun, no? Yun ang ilang mga komento ng ating mga netizen hinggil sa reaksyon ni Bibi Gandang Hari. May iba sumang-ayon sa reaksyon ni Bibi Gandang Hari na tama lang tawaging Vice Tanda, bobita, tama lang tawaging na nakatungtong sa bangaw. Kasi yun ang nakikita ng mga tao at yun ang nakikita ni Bibi Gandang Hari. Bakit naman mag-intriga si Vice Ganda? Oy, kung si Bibi Gandang Hari ay nag-aaral ng modeling at the age of 40, wala namang masama doon. Bibi Gandang Hari is just exploring the possibilities kung saan siya pwedeng kikita ng pera, sisikat, o di kaya enjoying yung gusto niyang gawin sa buhay. Si Vice Ganda nga, hindi nga natin kinokontrol kung anong gusto niyang gawin. Diba mga kabibig? Mahirap itong si Vice Ganda pag meron siyang nakita na umaangat sa kanya, ihilain niya, sabi ni isang netizen. Si Vice ay talagang insecure, hindi makukontento sa buhay. Yun ang ibig, mga komento ng mga netizen ha. Ngayon lang yata itong issue ni Vice Ganda na hindi matapos-tapos kasi inunahan mo si Pangulong Duterte. Nako, karma yan. Nako, hindi yun mga kabibig. Galit na galit kay Vice pero nung nalait, tikba lang kaya pagmumukha ni Vice, hindi tanda. Kami naman. Ay nako mga kabibig, yun ang mga komento ng ating mga netizen hinggil sa reaksyon ni Bibi Gandang Hari laban kay Vice Ganda. Kaya mga kabibig, kaya nga kayo natanong ako, sino ang mas fresh sa kanila? I don't know kung magkaedad ba si Vice Ganda at si Bibi Gandang Hari? Kung magkaedad sila, sino ang mas fresh tingnan? Sino ang maganda na dapat tawaging ganda? Si Bibi Gandang Hari or si Vice Ganda?
comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!